Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin dito po sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay tungkol kay XRP, kung bakit sinasabi ng marami na ang taong 2025 ay posibleng maging pinaka-kakaibang taon para sa kanya. Mula po sa kanyang pagsikat, pagdapa at muling pagbangon, sa XRP ay tila muling nagpaparamdam ng lakas. Marami na ring nangyayaring developments, mga balita na kung magsasakatuparan ay maaring mag-angat kay XRP sa bangong antas or price levels. Hindi lamang po sa presyo, kundi pati na rin sa kanyang global adoption. Kaya sa video na ito ay himay-himayin po natin kung ano-ano po ang mga pangyayaring ito at bakit sinasabi ng mga eksperto at supporters na this could be XRP's year. Ayan. This could be historic. Ayan, 2025 could be historic year for XRP. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang mga pangunahing developments na nagsimula pa nitong nakalipas na taong 2024. Yan, ito pong January 2024 ay muling isinama si XRP sa Grayscale Digital Large Cap Fund or GDL. Yan, GDLC. Para sa mga hindi po pamilyar, ang Grayscale ay isa po sa malalaking investment firms dito sa mundo. Ayan, na nagbibigay daan sa mga traditional investors na makapasok po sa crypto market sa paraang regulated at saka mas ligtas. Nang mapasama po si XRP sa GDLC, sinabayan pa ito ng balitang naghain ang Grayscale ng proposal sa SEC para gawing spot-based ETF ang fund na ito. Bagamat pansamantalang inaprubahan ito ng SEC noong July 1, agad din itong nahinto kinabukasan. Kahit may delay, ang mismong pagsama ni XRP sa GDLC at ang proposal para gawing ETF ito ay isa pong napakalaking hakbang para sa kanya. Ano naman po ang ibig sabihin ng XRP Spot ETF at bakit po ito mahalaga? Kapag sinabi po nating Spot ETF, ibig pong sabihin ay isang investment fund na direktang sumusunod sa presyo ng isang asset. At sa kasong ito ay si XRP. Maraming institutional investors ang hindi po basta-basta pwedeng bumili ng crypto tulad ng ginagawa natin sa mga exchanges. Pero kapag naging ETF ito, magiging available po sa XRP sa mga stock market style platforms. Kaya't mas maraming kapital ang maaaring pumasok. Sa kasalukuyan ay mahigit 10 kumpanya na ang naghain ng application sa SEC para sa XRP Spot ETF. Kasama na po sina Bitwise, Franklin Templeton, 21 Shares at Canary Capital. Ayon po sa mga analyst, malaki ang tsansa na may maaprubahan na spot ETF bago po matapos ang taong ito or taong 2025. Ngayon ay dito naman po tayo kay BlackRock. Ayan, totoo bang interesado si BlackRock kay XRP? Ayan, BlackRock considering filing for XRP ETF. Ayon po sa source na si Jungle, isang kilalang XRP community figure, may balita ring pinag-iisipan ng BlackRock ang paghain ng sarili nilang XRP ETF. Para po sa mga hindi pamilyar, si BlackRock ay isa sa mga pinakamakapangyarihang investment companies sa buong mundo. At kung papasok po sila, malaking signal ito ng institutional trust sa token. Lalo pang lumakas ang haka-haka na ito matapos pong ipahayag ni Ginong Garlinghouse. Siya po ang CEO ng Ripple na matatapos na ang matagal ng kaso laban sa SEC at magkakaroon na ng mutual na pag-urong ng apila. Kung magkatotoo nga ito, mawawala po ang legal burden na ilang taon nang nakasabit sa lieg ni XRP. Ayan. Paano naman po magagamit si XRP bilang tulay or bridge ng mga CBDC?
Isa pong malaking posibilidad na binanggit ni Jungle ay ang paggamit kay XRP bilang bridge asset para sa mga central bank digital currencies or CBDCs. Sa madaling salita, kung mapapalitan ang mga CBDC mula sa iba't ibang bansa, si XRP po ang magsisilbing tagapamagitan para mabilis at murang mailipat ang halaga sa pagitan ng mga digital currencies. May mga central banks na nakikipag-collaborate na kay Ripple para dito. Bagamat wala pa ring formal na announcement kung kailan ito ganap na mangyayari, pero ang posibilidad ay bukas na bukas. At kung mangyari po ito, siguradong magiging central player sa XRP sa global finance. Ayan, dito naman po tayo kay Robinhood at saka Bitstamp. Ayan, Robinhood and Bitstamp launching derivatives exchange on XRPL. Ayan, ano naman ang papel nitong sina Robinhood at Bitstamp dito kay XRPL? Isa pa sa mga exciting na development ay ang plano ng Robinhood at Bitstamp na mag-launch ng derivatives exchange sa XRP Ledger o XRPL. Nito pong February 2025 ay in-announce po ng Robinhood ang kanilang pagbili kay Bitstamp. Kasama rito ang plano na magtayo ng crypto derivatives platform na tumatakbo mismo sa XRPL. Yan, or nag-ooperate gamit ang XRPL. Ayon po sa Wall Street Bulls. Yan. Ayon po pala kay Wall Street Bulls. Isa po siyang kilalang analyst. Ang platform na ito ay maaring magdala ng liquidity na umaabot sa trilyong-trilyong halaga dahil po sa bilis at scalability ng XRP Ledger. Ito ay isa pang indikasyon na si XRP ay hindi lamang pang transaction, kundi maaari ring magsilbing backbone ng decentralized finance infrastructure. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang performance ni XRP ngayong taong 2025? Sa kasalukuyan, si XRP po ay nasa presyong $2.59. Tumaas po siya ng 27.7% mula sa simula ng taon. Ang kanyang daily trading volume ay umabot po sa $7.3 billion at nananatili po siyang ikaapat na pinakamalaking crypto sa buong mundo base po sa kanyang market cap na $153.06 billion. Ibig pong sabihin, kahit hindi pa ganap ang lahat ng mga developments, malaki na ang kumpiyansa ng market kay XRP. At kung mangyari pa ang mga inaasahan, baka mas tumaas pa ito sa mga darating na buwan. Sa ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay napakalaking oportunidad nito. Kung maaprubahan ang XRP Spot ETF, dadami po ang mga institutional buyers na papasok kay XRP. Kapag dumami po ang demand, natural na tataas ang presyo. Kung ginagamit mo si XRP bilang parte ng iyong portfolio, maaaring ito na ang perfect timing para pag-aralan ang mga susunod na galaw nito. Hindi po ito financial advice, pero magandang bantayan po natin ang kilos na XRP dahil sa dami ng bullish signs na nagpapakita. Bukod pa dito, kung magkakaroon po ng official partnership si XRP sa mga central banks bilang tulay ng or bilang bridge, yan, or tulay ng CBDC, maaari na ring magamit ito sa mga remittance systems na lubhang mahalaga para sa mga OFWs at pamilya nila dito sa Pinas. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman sa mga developments na ito ay sa totoo lang nakakatuwang makita na pagkatapos ng mahabang panahon ng kaso at pagsubok, unti-unti nang bumabangon itong si XRP. Hindi na lamang po siya simpleng token ngayon. Isa na po siyang malawakang solusyon sa pandaigdigang problema sa payments. Ayan. Pero gaya po ng lagi kong sinasabi, kahit promising po ang future, dapat pa ring maging maingat tayo. Bantayan po natin ang developments, aralin po natin ang galaw ng market, at wag po tayong basta-basta magpapadala sa hype.
Ang pagkakaroon po ng maayos na kaalaman ay isa sa pinakamahalagang armas ng isang matalinong crypto investor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.